Kumusta mga bro? Andito tayo ngayon sa Skygo Ermok Branch. Dito lang yan sa Sitio Obon, Purok Gis, Barangay Tambulilid, Ermok City, Leyte. Sa mga gustong mag-inquire, pwede kayong pumunta rito. Pwede rin kayong tumawag or mag-text sa phone number na nasa screen. Meron din silang Facebook. Search nyo lang Skygo Ermok and pwede rin kayong mag-chat doon. Ang motor natin ngayon ay ang Skygo Boss 150. Cruiser type to and medyo matagal na to sa market pero nireview ko pa rin kasi pansin ko lagi itong napag-uusapan sa comments. At meron din tayong isang subscriber na nag-aabang ng review nito. Medyo natagalan lang kasi ngayon lang ulit nagkaroon ng stock. So yun, wag na nating patagalin at ikutan na natin siya. Magsimula tayo dito sa headlight. Simple at classic na classic yung design niya. And merong chrome na nakapalibot. Then naka-halogen bulb pa siya. Ganon din dito sa signal lights. Naka-bulb type pa to. Meron siyang reflector dito sa gilid. Magkabilaan to. Then naka-telescopic fork siya. At meron na ring rubber boots yung inner tube niya. Chrome yung kulay ng front fender niya. And hindi yan plastic mga bro. At nakabolt yan directly sa outer tube. Sa part na to, hindi ko pala na-record yung video. Kaya itong picture lang yung mapapakita ko sa inyo. Naka-disc brake siya dito sa harap. At naka-single pot piston caliper. Naka-alloy mugs din. Ang sukat ng gulong niya dito sa harap ay 75 R18. Dito naman tayo sa gas tank niya. Matte black yung kulay nito. At ang fuel tank capacity naman niya ay 10.5 liters. Ito yung side view ng upuan niya. Sinakyan ko to kanina and maganda siya, malambot. Pati na dito sa angkas niya. Pag-usapan natin ulit to mamaya. Ayan, ito yung makina ni Skygo Boss 150. Kung gusto nyo tignan yung specs nito, check nyo lang ulit yung first part ng video natin. Same engine pala sila ni Skygo Earl 150. Ito yung cambio niya. Meron tong 5-speed manual transmission. Foldable yung foot peg niya. Ito yung side stand. At ito naman yung center stand. Malambot lang din ibaba yung footrest niya dito sa angkas. Yung chain guard naman, chrome din siya, katulad ng front fender. Sa suspension dito sa likod, naka-dual shock si Skygo Boss 150. Pero non-adjustable to mga bro. Nung una akala ko ito yung susian para sa upuan. Pero parang hook lang pala siya. So ganito siya mga bro. Meron siyang sabitan na pwede mong ilock. Pwede yung helmet nyo dito. Pero mas mabuting dalhin nyo na lang. Kasi pwede namang putulin yung strap. Pag-usapan naman natin yung gulong niya. Naka-drum brake siya dito sa likod. Ang brand naman ng stock na gulong niya ay Yuanxing. Ang tire size naman ay 110 by 90 R16. Yung heat guard niya is chrome din. At ito naman yung muffler tip. Sa bandang harap, ito yung brake pedal niya, foot peg, at meron siyang kickstart. Balik tayo dito sa likod. Ito yung taillight niya mga bro. Naka-plastic pa yan. Bulb type din to. Ganon din sa signal lights niya. Meron siyang reflector sa baba ng taillight. At ito yung holder ng plate number. Ito yung tank cap niya mga bro. At ito naman yung susi ni Skygo Boss 150. So ito rin yung gagamitin nyo para mabuksan yung tangke niya. Napaka-komportable nitong upuan niya para sa akin. Maganda yung seat material. Pati na rin yung foam. Expected naman na to kasi cruiser type nga to. So talagang relax lang yung biyahe mo kay Skygo Boss 150. Kahit dito sa upuan ng angkas, komportable pa rin. Pero di ko lang alam kung anong feel nito kapag malayo ang biyahe na. Solid na solid din tong grab bar niya. Matte black yung kulay. And bagay na bagay itong lagyan ng saddlebag. So ito yung point of view kapag nakaupo ka kay Skygo Boss 150. Dito sa kaliwa, ito yung hand grip niya. So wala tong bar end. Tapos ito yung clutch lever.
May built-in passing light switch na to. Then ito yung slot para sa side mirror. Yung high tsaka low beam niya. Signal light switch. At yung busina. Isa pang nakaganda dito, meron na siyang USB charging port. So pwede kang mag-charge habang nasa biyahe at hindi mo na kailangang bumili ng adapter. Sa kaliwa, ito yung hand grip niya, yung brake lever para sa harap. Meron siyang kill switch at pwede mo ring patayin yung headlight tsaka park light niya. Sa baba niyan, ito yung push start. Slot para sa side mirror, then yung brake fluid reservoir. Sa gitna, ito yung susian niya. Tapos, nasa taas niyan yung signal light indicators. Yung panel gauge niya is naka-analog pa. Ito yung speedometer. Then yung odometer. Ito yung trip meter niya mga bro. At dito sa gilid, pwede mong i-adjust yan. Ito yung neutral indicator, gear indicator, at lastly yung high beam indicator. Sa presyo na tayo mga bro. Ang SRP ni Skygo Boss 150 ay 55,000. Ang cash price naman niya ay 51,500. Ang down payment niya ay 3,000. Sa 36 months or 3 years, ang babayaran niyo buwan-buwan ay 2,429. Sa 24 months or 2 years, 3,110. Sa 12 months naman or 1 year, 5,051. Kapag nag-straight monthly kayo, ang babayaran nyo buwan-buwan sa 36 months ay 2,566. Sa 24 months, 3,288. Sa 12 months, 5,348. Kapag nagbayad kayo on or before sa due date nyo, meron kayong rebate na 200 pesos. Sa freebies naman, meron siyang kasamang helmet, sweatshirt, tools, at 3 years LTO registration. At doon nagtatapos ang ating walk around review kay Skygo Boss 150. Comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa motor na to. At hanggang dito na lang muna mga bro. Sa susunod ulit.